Nakakatawa ka naman, Rinalda. Ay, Rinalda pala. Gusto kita. Siguro ang saya-saya mong kasama ah. Anya na pinunasan ng maluha-luha ng mata dahil sa pagtawa. Oo nga, gimmick tayo minsan. Sana, ibigay mo sa akin yung phone number mo ha. Sabi ni Malo na inabot dito ang cellphone. Ay, aba sige, like ko yan. Siguraduhin nyo lang na pupuntahan natin ang maraming gwapo at machong papa ha. Maarting tura nito na inilagay sa phone book ng cellphone ni Malo ang pangalan at number nito. Ikaw, Isabella, number mo rin ang ilagay mo dyan, oh. Ani Malo. Ha? Ay, nasa bahay ang cellphone ko. Tukoy niya sa cellphone na ibinigay sa kanya ni Brian. Hindi pa nga pala niya yun binubuksan mula nang ibigay nito. Maya-maya pagdating niya sa bahay, bubuksan at gagamitin na niya yun. Pagkatapos ng maiklip ang kwentuhan nila sa salon, nagbayad at nagpaalam na sila kay Rinalda. Nagkaroon sila ng bagong kaibigan. Mabait ito at sa maikling sandaling magkausap sila, magaan agad ang pakiramdam nila sa isa't isa. Pagkatapos dinala naman siya ni Malo sa shop ng mga mamahaling sapatos, sandals at iba pang suot pang paa. O ito, sukatin mo. Anito na inilagay sa paanan niya ang isang pares ng sapatos na may mataas na takong. Nako, hindi ko yan kakayanin. Hindi ko yan masusuot, tanggi niya. Basta suotin mo, bagay yan dyan sa floral dress mo. Dapat magsanay ka na magsuot ng mga ganyan. Kasi iba ng buhay na ginagalawan mo ngayon, iha. Kaya go, push mo yan. Sige na nga, pero pag ako natapilok dito, humanda ka ha, pabirong wika niya. Umupo siya para isuot ang sapatos na sakto lang sa paa niya. Dahan-dahan siyang tumayo. Natatakot siya baka matumba siya sa sobrang taas ng takong nito. Sige, lumakad ka ng marahan lang ha. Sanayin mo munang paa mo. Ani Malo. Sinunod naman niya ang sinabi nito pero sadya yatang may sariling isip ang kanyang paa. Madali siyang nakapag-balance at nailakad ng ayos ang kanyang mga paa. Suot ang sapatos. Di ba? Ang ganda. Lalo kang tumangkad. Masayang tura nito. Tumingin siya kay Malo bago ngumiti. Thank you, anya dito. Gumanti ito ng ngiti at tango sa kanya. Inayos niya ang sarili bago bumaba ng taxi. At ngayon ngay nakatingala siya sa napakataas na building ng Montenegro Tower na parang katulad sa mga matataas na building na nakikita niya sa Hollywood movie. Huminga siya ng malalim bago nagsimulang maglakad papasok ng building. Ano kayang magiging reaksyon ni Grant pag nakita siya? Sana naman matalbugan niya ang sekretary nito para hindi sayang ang kanyang effort. Sana lang talaga. Tumigil ang sinasakyan niyang taxi sa tapat ng isang mataas na building na hinuha niya ay may 55 palapag at sa labas ng building ay may malaking nakasulat na Montenegro Empire Group of Company. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya bago hinakbang ang pagpaa papasok sa building. Good morning. Nakangiting bati niya sa gwardya. Good morning din po ma'am. Anito na, pinagbukasan siya ng malaking salaming pinto. Salamat, niya bago tuloy-tuloy na pumasok bago tuloy-tuloy na lumapit sa reception desk. How can I help you? Seryosong bungad ng receptionist. Sa kanya, nakataas pa ang kilay nito. Habang nakatingin sa kanya, gusto kong makausap si Grant, sagot niya. Lalong tumaas ang nakataas nitong kilay natin sa tinuran niya. Grant Montenegro, the CEO? Mataray na tanong nito. Ang taray ha, naiinis siya. Pero pinilit pa rin niyang ngumiti. Oo, nakangiting tura niya. May appointment ka ba sa kanya? Wala. Kailangan pa ba nun? Takang tanong niya. Yes, kailangan nun dahil napaka-busy ng CEO. Kaya dapat bago ka pumunta dito, nagpapa-appointment ka. Ay natura nito sa kanya. Pwede bang pakitawagan na lang ang personal secretary niya? Wala ka namang appointment, so bakit ko patatawagan yun ha? Please, nagsusumahong turan niya. Tiningnan siya nito ng masama bago dinampot ang telepono at nagdial. Ilang sandali pa may kausap na ito sa kabilang linya. May babae ditong naghanap sa CEO. Wala naman palang appointment eh. Nagpupumilit. Naiirit ang tura nito sa kausap sa kabilang linya. Gusto na niyang ihampas dito ang hawak na bag pero pinipigilan niya ang sarili. Baka isa na naman sa mga lukalokang babaeng nagkakandara pa kay Sir Grant. Parang humabang tenga niya sa sinabi nito.
Siya? Luka-luka? Abat? Sumusobra ng bibig ng babaeng ito ah. Name, anong babae sa kanya na nakataas pang kilay? Mrs. Isabella Montenegro, Grant wife. Nabasa niya ang naka-name tag sa nagtanong sa kanya. Kita niya ang pagkagulat sa mukha nito at namilog ang matang tumitig sa kanya. Mabilis itong nagbaba ng ulo na parang hindi na kayang tumingin ng diretso sa kanya. I'm sorry po, Mrs. Montenegro. I don't know. Ito na ni mo'y mabait na tupa. 20th floor po, ma'am. Dagdag pa nito. Hindi siya umimik. Tinalikuran na lang niya ito at tumungo sa elevator. Naiwan namang sising-sisi ang babae dahil sa masamang inasal. Pagdating sa 20th floor ng building, lahat nakatutok sa kanya. Ang tingin ng mga taong nadatnan niya. May babaeng maliit na chubby ang sumalubong sa kanya. Mrs. Montenegro, tura nito. Agad na man siyang tumango. This way po, ma'am. Anito na ginaya siya patungo sa kulay itim na pinto na may nakalagay na capital letter na CEO. By the way po, ma'am, I'm Eva, his personal secretary. Nakangiting pakilala nito sa kanya. Napamulagat siya sa tinura nito. Hindi siya makapaniwala sa nakikita. Kung pwede lang mahulog sa sahig ang kanyang panga ay baka nahulog na kanina pa. Ang walang hiyang Grant na yun. Niloko lang siya pero bago pa siya na makareact sa sinabi nito, binuksan na nito ang pinto. Bumungad sa kanya ang isang napakalaking opisina ni Grant. Naanimoy bahay na ito sa sobrang kalakihan. Napapalibutan ang opisina nito ng malalaking salaming bintana. Sa gitna nito ang wooden desk kung saan nakapwesto si Grant. Nakaupo ito sa swivel chair na may mahabang sandalan na itim ang kulay. Nakatutok ang pansin ni Grant sa mga papel na nakalatag sa desk nito at hindi man lang ito nag-abalang tapunan sila ng tingin. Sir, andito na po siya. Pukaw dito ni Eva. Saka lang ito nag-angat ng tingin. Una nitong tinapunan ng tingin ang sekretary bago lumipat sa kanya. Na-excite siya sa magiging reaksyon nito pero saglit lang ang pinako ng mata nito sa kanya. Wala ring reaksyon ang mukha nito. Blanco yun at walang kaimo-emosyon. Muli nitong ibinaling ang pansin sa mga papeles sa desk nito. No, ipik lang pala ang pagpapaganda niya. Thank you, Eva. Pwede ka nang lumabas. Anya Grant na hindi man lang nag-aksayang tapunan sila ng tingin. Okay po, sir. Sagot nito. Nice to meet you po, Mrs. Montenegro. Na inilahad ang palad sa harap niya. Nice to meet you too po. Anya na tinanggap ang palad nito. Maiwan na kita. Anito na lumabas na opisina ni Grant. Nakakabinging katahimikan ang pumaligid sa kanila ni Grant. Habasit, basag dito sa katahimikan. Agad naman siyang tumalim at umupo sa bakanting visitor chair sa harap ng desk nito. Anong ginagawa mo dito? Di ba dapat nasa bahay ka? Takang tanong nito. Namimiss lang kita? Naiinip na kasi ako kaya naisipan kitang puntahan eh. Anya ito na ipinagsalikop ang mga palad sa kanyang kandungan. Nakakunot ang noong tumingin ito sa kanya. Maraming pwedeng gawin para hindi ka mainip. Maglaba ka, maglinis ka ng bahay, at higit sa lahat, mag-aral ka, magtimpla ng kape. Pilosopong tura nito. Alam mo, ang yabang-yabang mo talaga. Tapos sinabi mo pa sa akin, napaka-sexy at ganda ng PE mo. Sinungaling ka. Inis na tura nito dito. Tumitig ito sa mukha niya bago nakalulokong umisi. Kaya ka ba nagsuot ng ganyan at nagpaganda? Anito na tumitig ng diretso sa kanyang mata. Hindi naman niya kayang salubungin ang madilim pa sa gabing mga mata nito. Kaya ibinaling na lang niya sa iba ang paningin niya. Hindi desisyon kong magpaganda at walang koneksyon yon sa sekretary mo. Pagsisinungaling niya pa dito. Tumayo naman ito at pumunta sa may likuran niya. Nagulat siya nang yumukod ito at nilapit ang bibig sa kanyang punong tinga. You look so lovely today, he said with husky voice. Nagtindigan lahat ng balahibo niya nang dumampi ang mainit na hininga nito sa may ponong tenga niya. Pero agad ding tumayo akala niya babalik na ito sa swivel chair nito. Pero nagulat pa siya nang umikot ito sa harapan niya. Yumukod ito at itinapat ang mukha sa mukha niya. Kaya naman naamoy na niya mabango nitong hininga. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Isama pa ang mga paru-parong nagliparan sa loob ng kanyang tiyan. Titig na titig ito sa kanya na halos tumagos na sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa.
Mula sa pagkatitig nito sa kanyang mukha, dumako ang mata nito sa kanyang labi. Naisip niyang parang may plano itong halikan siya. Kaya naman na-excite siya sa isiping yun. Ilalapit na sana nito mukha sa mukha niya nang biglang bumukas ang pinto. Surprise! Sabay pa silang napalingon ni Grant dito. Sabay pa silang napalingon sa babaeng nagsalita at iniluwa ng pinto. Isang napakagandang babae ang nakatayo sa nakabukas na pintuan na animoy modelo sa suot na mahabang white dress na humakab ang makurbang katawan nito. Sa mahabang dress na suot nito na tinirnohan ng mataas na boots na kulay itim na may 4 inches heels. May sunglasses itong suot. Nakita rin ang magandang mata nito. Sa hinuha niya ay nasa 5'8" ang taas nito kumpara sa height niyang 5'6". Perpekto ang matangos na ilong nito na binagay ng makipot na mga labi. Na nasa tabi nito isang maliit lang na maleta. Ito na yata ang pinakamagandang babaeng nakita niya sa buong buhay niya. Nanliit siya sa kanyang sarili. Walang-wala siya kung ikukumpuran dito. Amber, masayang bulalas ni Grant. Kita niya ang matamis na ngiti sa mga labi nito na ngayon lang niya nakita. Dali-daling lumapit dito ang babae at nagulat siya sa sunod nitong ginawa. Hinalikan nito si Grant sa harap niya at halos nanlaki ang kanyang mga mata nang gumanti ang huli sa salubong na halik. Namilog ang kanyang mata, isama na ang pagbukas ng kanyang bibig. Hindi siya makapaniwala sa nakikita. Sa harap pa talaga niya, harap-harapan pang pagtataksil na ito ni Grant sa kanya. Pakiramdam niya, nahati sa gitnang kanyang puso at natutunaw yun na parang kandila at ang apoy sa kandilang yun ay lumukob sa kanyang pagkatao. Maras siyang tumayo sabay malakas na bato kay Grant na bigla ito sa ginawa niya at agad naghiwalay ang labi ng dalawa. Ano ba? Galit na bulyaw nito sa kanya na hinahaplos ang nasasaktang batok. What have you done? Anong karapatan mong saktan si Grant? Mataray na tura ng babae na namiwang pa sa harapan niya. Lalo namang bumangon ang inis niya sa babae. Galit na hinarap niya ito. Tinatanong mo ako kung anong karapatan kong saktan ang unggoy na yan, ha? Anya na tinaasan ito ng boses. For your information, babaeng isinawsaw sa suka. Ako lang naman ang asawa ng lalaking hinalikan mo at ang kapal na mukha mong basta-basta na lang pumasok dito at halikan siya. At sino ka sa akala mo? Mataray na ring turan niya. Pero ni katiting na pagkabigla sa mukha nito, wala siyang nakita. Bagkus isang nakakalokong ngiti ang gumuhit sa mapula nitong labi. Isabella, enough. Matigas na saway ni Grant. Matalim naman ang tinging ipinukol niya dito. Ah, ikaw palang tinutukoy ni Grant na desperadang babae na pumikot sa kanya. Nakakaawa ka naman pala kung ganun. Anito na tiningnan siya mula ulo hanggang paa. Nasaktan siya sa sinabi nito. Kaya naman hindi mapigilang mamuo ang luha sa kanyang mga mata. Bumaling siya kay Grant. Pero blanco ang expression sa mukha nito. Anong ibig mong sabihin? Nangangatal ang boses na tanong niya. Sinabi niya sa akin lahat, kaya pwedeng ba huwag ka nang mag-hysterical diyan dahil alam naman natin na kaya mo ipinain niyang katawan mo ay dahil sa pera. Ha? At dinuro pa siya nito. Malakas niyang tinapik ang daliri nitong nakaturo sa kanya kasabay ng malakas na sampal na pinakawalan niya sa pagmumukha nito. Nabigla naman ito sa ginawa niya. Sapo ang nasaktang pisngi, matalim na tingin ang ipinukol nito sa kanya. Wala kang karapatang sabihin sa akin yan dahil wala kang alam. Namumula mukhang sabi niya dito. How could you do that? Bulyaw naman sa kanya ni Grant. Sumubsob sa dibdib ni Grant ang babae na bigla na lang umiyak. Nalalo niyang ikinainis. Siya na nga itong sinabihan ng masasakit na salita. Sa kanya pa ito magagalit. Ako na itong binastos ng babaeng yan. Sa akin ka pa magagalit. Bulyaw din niya dito. Don't talk. Just leave. Sigaw sa kanya ni Grant. Muntik na siyang mapatalon sa lakas ng boses nito. Hindi na niya napigilan at tumulo ng kanyang luha. Huwag mo kong sigawan. Umiyak ng turan niya. Get out! Malakas na wika ni Grant na halos mag-echo sa loob ng silid at pagkatapos ay hinila siya nito at kulang na lang ay kalad ka rin siya nito patungo sa pinto. Itinulak siya nito palabas at pabagsak na isinara ang pinto sa muka. Habang tuloy sa pag-agos ng kanyang luha, magkahalong inis, galit, sama ng loob at selos ang nararamdaman niya.
Buti na lang at mga busy ng tao sa labas na opisina nito, kaya walang nakakita sa kanya nang itulak siya ni Grant palabas, maliban kay Eva na concerned ang mga matang nakatingin sa kanya. Pilit siyang umiti kahit luhaan na mukha. Bago na ito nilampasan, tinawag siya nito pero hindi na niya ito pinansin. Tuloy sa pagpatak ang kanyang luha. Wala talaga siyang kwenta sa paningin ni Grant. Isa lang siyang basura at mukhang pera sa paningin nito. Nagpupuyo sa galit ang dibdib niya. Hanggang sa makalabas siya ng Montenegro Tower, pumara siya ng taxi at nagpahatid sa kanilang bahay ni Grant. Sobrang sakit nang nararamdaman niya. Ang sakit dahil ang taong pinakamamahal mo ay walang nikatiting na pagtingin sa'yo at harap-harapan ka pang pinagtataksilan. Matapos ang namagitan sa kanila ng nagdaang gabi, wala naman lang nagbago sa pakikitungo nito sa kanya. Pero hindi siya susuko, kunting tiis pa. At hanggang makarating sila sa kanilang bahay, wala pa rin siyang tigil sa pag-iyak. Pagpasok sa kanilang bahay, hinubad niya ang kanyang sapatos at ibinato. Walang kwenta, kahit anong gawin, wala pa rin. Umiiyak na turan niya bago pa salampak na umupo sa couch. Marahas niyang pinahid ang kanyang luha, kaya naman kumalat ang maskara niya. Pinahid din niya ang lipstick sa kanyang labi at nagdulot rin yun ng pagkalat ng lipstick sa kanyang labi. Kung inakala mong susukuan kita, nagkakamali ka, Grant. Ilalampasok ko ang mukha ng babaeng maputlang yun. Huwag lang siyang haharang-harang sa dinadaanan ko. Talagang kakantiin ko siya. Inis na sabi niya. Ibinuhos niya ang sama ng loob sa pag-iyak hanggang sa makatulog na siya sa ganong ayos. Pagmulat niya ng mata, nakangiting mukha ni Grant ang bumungad sa kanya. Nasa kamay nito ang bungkos ng puting rosas. Kunot ang noon niyang nakatingin dito. Kanina lang galit na galit ito sa kanya. Tapos ngayon ito at ngingiting-ngiti ito. May sapak din pala ang utak nito. Hi, beautiful. Hi, Miss Beautiful. It's for you. Anito na inabot sa kanya ang bukit ng puting roses. Hindi niya yung kinuha, bagkus tumayo siya mula sa pagkakasalampak sa couch at inilampasan ito. Tinabig din niya ang hawak nitong bulaklak, kaya naman nalaglag yun sa tiles floor. Sandali, pigil na sa kanya ni Grant. Humarap naman siya dito, kaya lang sobrang lapit na pala nito sa kanya, kaya bumangga ang kanyang katawan sa katawan nito. Agad naman itong ipinaikot ang dalawang braso nito sa kanyang bewang. Marahan niya itong tiningala at nagtagpo ang kanilang mga mata. Beautiful! Anas nito na paos sa tinig. Nginitian niya ito. Ikaw rin ang gwapo mo, sobra. Kinikilig na turan niya. Nawala na lang biglang nararamdaman niyang galit dito. Kanina, makulong lamang siya sa bisig nito ay sapat na. Can I kiss you? Tanong nito na dumako ang tingin sa kanyang labi. Lalo naman siyang kinilig. Oo naman, hindi mo na kailangan magpaalam, Anya. Ngumiti naman ito sa sagot niya. Bago dahan-dahang inilapit ang mukha sa mukha niya, ipinikit naman niya ang kanyang mata at hinintay ang halik nito. Pero bago pa lumapat ang labi nito sa kanya. Isabella! Pareho silang napatingin ni Grant sa nagsalita at nakita niya ang bruhang maputlang babae at nagulat siya nang bigla na lang siyang bitawan ni Grant nang makita ito. Kaya naman bumagsak siya sa tiles floor. Biglang mulat ng kanyang mga mata nang malaglag siya sa sahig. Iinot-inot na tumayo siya. Panaginip lang pala, pero laking gulat niya nang makita si Grant na nakatayo sa harap niya. Kanina pa kita ginigising at kanina pa rin nagkakandahaba yung nguso mo habang tulog ka. Grant, bulalas niya. Nako, baka nananaginip siyang may kahalikan. Singit ng babaeng pinakahuling ayaw niyang makita. Anong ginagawa ng babaeng ito sa pamamahay nila? Anong ginagawa mo dito? Galit niyang tanong dito. Dito siya mag-i-stay habang andito siya sa Pilipinas at ayusin mo ang pakikitungo sa kanya. She's my best friend. Ayoko nang maulit ang nangyari kanina sa opisina. Matigis na tura ni Grant. Kita niya ang nakakalukong ngiti nito na gumuhit sa labi ng maputlang babae. Best friend daw? Sinong niloko mo? Ang lelong mong panot, naghalikan mag-best friend. Gusto sana niyang isigaw dito pero pinigil niya ang sarili. Nagkakaintindihan ba tayo, Isabella? Tumango na lang siya dahil ayaw na niyang makipagtalo pa. Pagod na siya at inaantok pa. Gusto na niyang magpahinga. Bukas na lang niya itutuloy ang pakikipag-away. Tumalikod na si Grant pero bago ito tuluyang umalis, muli itong humarap sa kanya. Clean yourself, you look terrible. Anip to bago tuluyan siyang iniwan. Kasunod ang maputlang babae na inirapan siya. Masamang tingin na lang ang iginanti niya dito.
Pagpasok niya sa kanyang kwarto, dumiretso agad siya sa bathroom at doon niya nakita ang itsura ng kanyang mukha. Kalat na kalat ang kanyang maskara, maging ang kanyang lipstick. Pwede na siyang ihalin tulad sa isang payaso.